Nakikita mo ba ang nangyari? Grabe, bangungot talaga. Totoo, bangungot. Pwedeng pumatay ng yero. Sabi nila, parang sa foam lang daw nakakabit, sa sealant lang daw nakakabit na ganito. Tinangay ang bubong, hindi lang. Ito sa mga siwang, yung mga hindi na foam. Konting-konti lang nakasaysayan. Ang totoong pagkakaibigan namin ni Constantine ay nagsimula noong simula ng 2022 nung gumawa siya ng makabago at napakainit na pinto na 70% gawa sa polyphenylene sulfide. Ang polyphenylene sulfide ay isang uri ng styrofoam. Naisip kong malinaw na ang pintong iyon ay maaaring maging bintana sa bago niyang buhay sa konstruksyon, kaya binuksan niya ang likurang daanan. Ng pintong iyon. Si Constantine masasabi nating nahumaling sa ideya ng paggawa gamit ang armadong extruded polystyrene foam, gumawa siya ng bago, magaan, pero matibay na pader. Sa kanyang lumang bahay sa probinsya, sinubukan niyang gumawa ng isang napakalaking walang frame na extension na mas malaki pa kaysa sa mismong bahay. Simula pa lang ng paggawa ng extension na ito, nakilahok na rin ako. Mula sa makabago at napakainit na materyales na ito, gumawa siya ng komportableng tirahan para sa kanyang paboritong alagang hayop. Gamit din ito, gumawa siya ng mahusay na panlabas na palikuran sa tunay na estilong probinsya na nagdagdag ng karagdagang mga kaginhawahan sa kanyang napakalaking lupain na kasing laki ng 1 ektarya. Gumawa rin ang kaibigan ko ng malaking storage shed gamit ang pinalakas na styrofoam. Simula pa lang ito. Pagkatapos nito, matapang at determinadong sinimulan ni Constantine ang pagtatayo ng ikalawa at ikatlong palapag. Sa pagkakataong ito, gamit na ang teknolohiyang pang-frame, pero ang mga pader ay 70% pa rin gawa sa styrofoam. Layunin ng konstruksyon na pag-isahin ang lumang bahay sa baryo at ang bagong dagdag na bahagi sa isang makabago at 3 palapag na gusali na hindi mo na talaga matatawag na iba kundi isang cottage. Tumulong ulit ako sa pag-install ng sahig sa pagitan ng mga palapag para mapabilis ang pangarap ng kaibigan ko na magkaroon ng sariling natatabingan na terasa na ngayon ay may large na sahig. Noong nakaraang taon, ikinatuwa ng mabubuti at ikinaiinggit ng iba nang tinakpan ni Constantine ng matibay na bubong ang bahay. Noong Nobyembre 2024, ipinakita niya kung paano nagamit ang ibang gusaling gawa sa styrofoam. Sa mga panahong ito, hindi rin nagkulang ng tulong si kaibigang Constantine. Sumali siya sa pagsubok ng aking makabagong summer shower na 70% ay gawa sa Penoplex. Ang Penoplex ay isa ring uri ng styrofoam Oktyabrskaya. Sa aking proyekto na bahay na nagkakahalaga ng $1,000, tumulong siya sa pag-install ng makabagong agad na mainit na materyales sa bubong na tulad ng lahat ng bago ay 70% gawa sa polyphenylene sulfide. Sa mga taong ito, kasama ang kaibigan ko, binisita namin ang mga taga-suporta ng konstruksyong ganito. Kamakailan, nagkaroon ng malakas na bagyo sa baryo ni Constantine na nagdulot ng pinsala. Kaya, para malaman ang epekto ng bagyo at mga bagong kaganapan sa konstruksyon ng kaibigan ko nitong nakaraang taon, agad akong pumunta kay Constantine. Sa palagay ko, nagawa naming kunan ang video sa anti-television na estilo. Nagdesisyon kaming huwag magpanggap bilang interviewer o ini-interview, pati na rin ako. Para sa akin, madalas itong mukhang katawa-tawa at awkward. Dahil dito, sa tingin ko, natanggal namin ang maskara ni Constantine bilang palabirong tao na tinatago ang kanyang pagiging nag-iisip. Kaya isa-isa nating pag-usapan kamusta sa lahat mga kanta ni Yasha Kosyak para sa mas bagong at abot kayang solusyon sa konstruksyon. Parang masaya kang naglalakad at natutuwa. Hindi ako masaya. Bakit? Masaya ako na nanatili, pero kita mo, birch tree na ipinakita ko, lahat ay nakahiga. Hindi ko alam kung sino ang kukunan, sarili ko o siya doon. Ako, dito at doon ipapakita. Mas bata ka. Dito, siyempre. Ano? Gaano katagal? 3 buwan. Sapat na ba ang lahat? Grabe pare, ang lala. Kita mo ba kung paano natangay ang bubong? Hindi lang sa akin kundi pati sa banyo. Dahil sa mga express na construction ninyo, mga ganyan ninyo. Hindi ito parang styrofoam? Ito nga mismo ay styrofoam. Kaya nga lahat ay idinikit lang gamit ang sealant. Aminin ko,
Napanatag ako na sa bagyo, yung nasira lang sa banyo ay yung hindi gawa sa styrofoam, yung glass panel na bubong at bisagra ng pinto na gawa sa polyphenylene sulfide. At ano ang gagawin mo? Kaya nga, para hindi na maulit ang ganito, gumagawa ako dito ng aerodynamic na anino. Nagtanim ako ng mga palumpong sa 4 na gilid, ibig sabihin sa 4 na sulok at sa. Ito na ang magsisilbing panangga laban sa hangin ngayon. Pero mas mabuti talaga na huwag na lang maglagay ng bubong kasi sa ganitong paraan, may ventilasyon, lahat ay nasa isang lugar agad. At ang ganda ng tanawin mula rito. Tingnan mo. Oh, Oh, may kakaiba talaga dito. hiniling ni Yasha na magsabi ng matinong bagay. Oh, tingnan mo, malakas talaga ang bagyo. Ayun oh, may nakahigang puno, tapos doon. Tingnan mo, may mga puno pa. Galing pa yan sa nakaraang bagyo o sa nakaraang bagyo pa. Noong dito ang direksyon, mas malakas talaga ang hangin noon papunta rito. Ayun, may nakahigang birch, isa pa. Tapos doon may mga aspen, mga 3 pa siguro. At doon halos lahat natumba, pati doon natumba rin. At doon, nung dumaan tayo gamit ang off-road na sasakyan, nung umiikot tayo, sobrang dami talaga ng mga natumbang puno doon. Halos lahat. May nakahigang puno ng mansanas doon. Natumba siya pero ligaw lang, kaya hindi nakakabahala. Naglakad ako at nakita kong may malaking nakahigang puno ng osina doon. At maayos. Sa kahit sino, huwag kang magtiwala. Sa nakaraang video, ipinakita ko ang paggawa ng paliguan at bariles, ngunit may mga kritiko raw na nagsasabing may siwang at mali ang konsepto nito. Hindi ako sang-ayon. Pati kulungan na apektuhan. Diyos ko, hindi muna ako lalapit, baka mabasa mo pa ako. At saka, kung walang lambat, ganito ang maaaring mangyari. Si Platon ang nakasira ng kantong ito dahil umupo siya dito at mabigat siya, kahit may lambat sa ilalim. Sa tingin ko, hindi ko na ilagay lahat, kinulang ako. Noong nauubos na, doon sa kabila, si Julik ay nagkakamot. Grabe ang pagkakamot niya. Kita mo, kailangan talagang ulitin lahat. Kailangang takpan ng flexible shingles ngayon. Dito kakaiba, ngayon ko lang nakita, parang bago, kakasira lang. Paano mo nagawa yon? Sabihin mo nga Ang kulungan ni Julik ay ginawa ng labag sa simpleng teknolohiya, kaya ito ang naging resulta. Mas maaga nang lumalabas ang mga bago kong video sa YouTube ngayon. Chat kasama ang kaldero. Ayun, lahat ay binuksan ko na. Oh, naka-on na. At kusa nang nahulog ang mga panggatong. Sandali, sinasabi nitong naka-install na. Hindi, gumagana naman lahat. Wala namang nahulog. Kung nandoon sila, tiyak mag-aapoy sila. Para saan naman ang flashlight? Para makita ang laman ng kaldero kasi madilim doon. Sunog na lahat doon, pero may mga kahoy pa, di na kailangan dagdagan. Tingnan pa natin. Nagtipon lang sila doon. Itutuloy. Sa tingin ko, hindi siya nasusunog, parang na-stuck lang. Mahigit 1 araw na rin mula nung nilagay ko. Akala ko nga, baka nasunog na yung kasunod, yung susunod na mangyayari. Pero hindi pa pala. Isipin mo. 4 na linggo na akong nagpapainit, 1 lagayan lang. Hindi. At hindi ko pa nililinis ang kalan. Kailangan talagang linisin. Oo, may namuong dumi na roon mga 3 o 4 na linggo na. Tingnan mo, ang tagal ko nang nagpapainit, nagsisimula na siyang magliyab. Binuksan ko yung pinto, inayos ko. Magkasama sila, nakapatong yung isa, at may iba pa doon. Yung mga hindi pa nabibiyak na kahoy, tinapon ko na doon. Yung kasya, pinasok ko sa ilalim, tapos sa ibabaw nilagay ko yung mga normal na kahoy. Pero wala akong matinong kahoy. Puro basurang bulok na kahoy lang gamit ko. Maganda yung hila. Kaso nga lang, hindi sa tamang direksyon. Mali yung hila. Oo, mawawala rin yan mamaya. Tingnan mo, teka, bakit kumikislap doon?
Kasi pinatay ko. Kasi kapag binuksan ko, magsisimula ng umihip. Kaya ganyan ang sinasabi. Siguro teka, baka bawal gawin ang isang bagay. Hindi ako ang nagpahinto ng ventilasyon na ito. Naglalagay ito ng oxygen doon, kaya naka-on ang exhaust ko para hangin mula labas. Hindi mula loob ng bahay ang hinihigop. Parang biglang nagliyab lahat, mukhang pumasok na ang carbon monoxide. Oh, umaagos. Pero palabas ng bahay, hindi papasok. Oh. Karaniwan hinihigop lahat papunta doon. Pumunta dito. Dapat din itong silipin ngayon. Magpapakawala sila ng usok sa lahat. Hindi, wala namang bara dito. Sa totoo lang, parang nahihilo ka na. Tingnan mo ako. Nahihilo lang naman ako sa mga biro nyo. Hindi ako nagbibiro. Alam ko, seryoso akong tao. Ang mga seryosong tao hindi pumupunta rito. Tama lang ang kalidad ng panggatong. Ang mga panggatong na ito ay aabot hanggang mamayang gabi, sigurado. Ngayon, para mas mabilis magliyab. Binuksan ko ng kaunti ang maliit na pinto. Ngumiti. Itong ngiti na ito, kasi nakikita mo, nakangiti siya. At agad itong bumubukas. Dito, mas malaki ang harang. Dahil binuksan ko ito. Heto, nakasara. Astig talaga to. Gusto ko, pero aalis ako kaya tinapon ko. Sa bulok na kahoy, 30 oras lang ang nasusunog. Samantalang sa normal na kahoy, umaabot ng 1 o 2 araw ang apoy. Sa uling naman, 7 araw ayon sa kalan. Talaga. Kailangan subukan pati ang mabahong peat briquettes. Tara. Binuksan ko na. Oh, nahanap ko na ang panulat ng pulko. Mga pangkabit, lahat para dyan. Wala akong ganun sa totoo lang, pero ang dami nilang pagpipilian sa website ng Bomboladov. Hindi tinatanggal ang buhok, yung babae kanina ay kalbo lang at nasa paligid. Hanggang 50 aakyat at mamamatay, at dito pati ang lakas ng hangin ay nababawasan na. Itinakda ko sa pinakamataas. Sa tingin ko, 6 na po. Pinakamababa ay 20 o 25. Hindi ko na matandaan. Nasa 48 ako. Kita mo, ina-adjust ko kapag malayo ako. Sa tingin ko, iba dito. Nakaset sa 50 pero halos 70 na. Pero hindi ko na lang talaga nakita yon. Kung sa ibaba ang apoy, pwedeng biglang tumaas. Pero kapag sa itaas, dito ko nilalagay at sinisindihan, mas matagal masunog at hindi gaanong tumataas ang temperatura. Pinakamalaki mga 20 degrees, kadalasan mga 5 degrees lang. Kung nag-set ka ng 50, aabot siya ng 50, 4, 55, yun na ang taas. Bababa sa 49, pag 50 mamamatay ulit, tapos dahil sa inertia, tataas pa ng 45 degrees. Pwede mo itong kontrolin gamit ang mga pang-regulate. Pero ako, kapag umaalis, sinasarado ko talaga ng todo. Pwede kong bawasan ang pasok ng hangin dito. Kita mo, agad-agad. Lumakas ang power. Oo, kasi hindi ko naintindihan. Pero ayan, tingnan mo, namamatay siya ngayon. At saka ngayon, tutok na tutok. Tapos na siya. Lahat ay nakakabit sa uninterruptible power supply para tuloy-tuloy pa rin ang trabaho kahit mawala ng kuryente. Aakyat pa ito ng mga 3 degrees, 52, 55, 54, 55, yun na ang maximum. Naiintindihan? Oo, kitang-kita naman na mainit ang sahig. Ayos lang, parang mga kontur. Kalaban mo na ba ngayon si Petrushin? Oo, ilalantad na natin silang lahat, Pasha. Halika dito. Mas mainit dito, sabi ng aparato. Hindi ito biro. Ayos naman lahat, gumagana ang boiler. Pero parang may ayaw ako kasi 44.5 degrees ang ipinapakita. Ganito, dati hindi mainit pero ngayon umiinit na.
Malamig ang pinto. Kita mo, malamig talaga. Kasi dito sa gilid ng pinto, pumapasok ang hangin. Akala ko, napasukan ka ng hangin, tawa pa. Kita mo, higit 4 na po, mga 55 o 53. Dapat mga 53 talaga. Hindi nagsisinungaling ang sensor mo. Oh, 53 din doon. Lihim ng itim na butas, hindi eksakto. Hindi. Kita mo, yung linya ng init mo. Paano mo nasabi na yun ang linya ng init? Ano ba talaga yun? Seryoso. Mas malamig ang linya ng init. Parang mas malamig doon. Oo, kasi malamig ang tubig mo. Kasi hindi yun ang linya ng init na pinapakita. Hindi. Tingnan mo yung linya ng init. O baka mas mainit ito. Mas mainit ito. Nasaan ang degree? Ayun sa kaliwa, Celsius 2. Mas malamig sa Celsius. Pero tingnan mo, manggas mo. Oo, kita mo. Mas madilim kaya mas malamig. Dito, mas malamig ang linya ng init. Dahil din doon, wala namang bagay na pwedeng uminit doon. Cryogenic na likido, wala namang pwedeng uminit. Lahat doon, insulated ng express, 100. Tama, si Stasik tama talaga. Ngayon, tingnan natin ang greenhouse. Wow, kumikislap lahat. Oh, isasara ko ang init baka mahanginan. Mainit ang sahig, 19 na degrees daw pero parang 21 pa nga. Nasa 20 doon basta. Ito yung balik, mukhang nasa 19. Oh, umaandar. Madilim dito, nilalamig ako. Hindi ko pa nagawa yung greenhouse. Actually, nauna pang ilagay dito yung heating. Oh, kaysa saan? Oo, namulaklak pa nga siya minsan. Pero hindi pa rin siya namunga. Kasi isang beses lang namulaklak. Kailangan kasi sabay silang mamulaklak. Basta, parang dapat makakabawi pa siya. Pero hindi sigurado. Strawberry. Strawberry pero berde pa. 10 degrees ang lupa. Ayan oh, kita mo. May thermometer ako dito. Oh, 10 degrees sa thermometer. 10 din sa lupa. 11, 10 at 7. Oh, hindi nagsisinungaling. Kailangan mo talagang magpalamig ng kaunti. Ayan, sa pasukan may 20. 21, mga 20 o 21 nakikita mo. Oh. Oo, sa labas ay 16 o 15. O hindi ba siya yon? Oo, 17. 16 lumalabas pero dito 20 na lang kaysa 40. May nawawalang init sa kung saan. Ngayon, lahat may wifi. Lahat ng gamit ko may wifi. Ito yung mainit na sahig. Parang dito ko pinainit. Ibig kong sabihin yung sensor. Galing yan sa mainit na sahig. Parang thermostat. Kinabit ko yung heater. Nagpasya akong huwag na ituloy dahil experimental lang ang taglamig na ito at gusto ko lang makita kung paano mag-perform ang greenhouse. Mukhang kailangan na diretso na lang dito ang mainit na sahig. Hindi na dadaan sa three-way valve na may thermostat. Mainit na tubig pero hindi naman umaabot dito. Kita mo, mahaba ang linya ng init kahit anong insulate ko sa greenhouse. Baka doon pa rin nawawala ang init. Kailangan siguro tabunan ng dayami kahit paano. Kaya ayun, eksperimento lang talaga ito. Ngayong taon, tinanggap ko na lang lalo na nung nagyelo si Maracuya. At ayun, kung ano na lang, magtatanim ako ng mga gulay ngayon. Siguro sibuyas para sa dahon. Isang hanay lang o kaya perehil o kaya labanos. Tignan natin. Sa madaling sabi, simple lang dito. XPS ang sahig. Carbon Ecotecnonico. Dito mismo nakalagay. Professional. Sa tingin ko, ito yon. Dito nakalatag ang underfloor heating. Espesyal na tubo para sa underfloor heating. Ginawa naming mas malapad ito dahil natakot akong uminit ang lupa. Pero ngayon alam ko na dapat mas mainit pa sana. Sa madaling salita, may mga butas sa ilalim ng mga taniman para lumabas ang sobrang tubig at makapasok ang mga bulate. Ginawa ang mga butas sa pagitan ng underfloor heating at dito naman ay may semento at underfloor heating. Kaya ganito ang pagpainit. Pero ngayon, ididiretso na namin ang underfloor heating at kung hindi pa sapat yon, maglalagay ako ng radiator dito.
Ito ay mga pader na gawa sa XPS. Pareho ring 30. Ang sahig ay 50. Ito ay 30 sa mga gilid, 50 sa mga gilid din. Ganito ang mga mainit-init na taniman. Dapat talagang painitin ang mga ito, huwag palamigin. Kung napaaga lang ang pagpainit, mainit na sana ang lupa at pwede nang magtanim. Pero pwede na rin naman ngayon. Sa 10 antas, ayos lang sa tingin ko. Ito ang mga arko at polycarbonate. Sabi nila dapat doble ang patong, may luhi ka naman. Naisip ko ring gawing doble, pero ngayong taon, sinubukan kong isa lang. Kung gumagana na sa isa, bakit kailangan pang dalawa? Karaniwan dalawa agad, pero paano malalaman kung sapat na ang isa kung di susubukan? At saka, mahirap talaga itayo itong greenhouse na ito, sobrang hirap. Talagang pahirap at mabigat. Paano na ngayon? Sa patag, madali lang magtrabaho, kadalasan plaster lang. Pero mahirap maghukay kapag may semento kasi kailangan hukayin lahat at mas matrabaho maghukay ng semento. Buti na lang at kumuha ako ng mga profesional na manggagawa. Ang mga anak ko, sila ang nanalo sa bidding. Tinanong ako kung bakit ko binabayaran ang mga anak ko sa ginagawa nila doon. May trabaho ako na pwede kong ikwento sa mga anak ko. Pero may mga gawain din na hindi ko balak gawin mag-isa. Gusto ko, balak kong kumuha ng tao. At may opsyon na kunin ang kapitbahay o ang sarili kong mga anak. May nakalaang halaga, binabanggit ko muna ito sa kamag-anak ko, gaya ng karaniwan, at pumapayag sila o hindi pumapayag, hindi na umaabot sa kapitbahay. Minsan hindi na umaabot sa kapitbahay ang bidding. Ayun lang. Dahil hindi niya kaya mag-isa, tumulong lahat maghukay at hinati ang bayad sa iba. Sa totoo, patas naman iyon. Madaling hatiin. 6 na taniman, 7 anak na lalaki, isa nagtatrabaho mag-isa, hati-hati. Tapos ulit hati-hati sa isa pa. Pero hindi lang isa ang may asawa. Ayun na. Naputol na lamon, sabi ng iba. Umalis na ang mga tao at namuhay mag-isa. Hindi na humihingi ng pera. Malaking tulong at suporta na iyon. Oo, kita mo. Ganyan pala doon. Kailangan ko sigurong lagyan ng foam. Ayun, kita mo. Nakadikit lang talaga sa mga pader at walang kahit anong foam na nilagay. Siguro, parang nagniningning na bahay. Dito na pumapasok ang mga subtitle. Natatabunan ng mga bintana. Oo, ang cross insulation ang solusyon dyan. Kita mo, kahit dito na may foam, dumadaan pa rin sa mga poste. Basta, itong mga poste na to, sila ang nagdadala ng lamig, gawa sa kahoy. Kailangan talaga ng balangkas. Ayan, kung walang balangkas, mas maganda sana, tingnan mo sa baba. Ayan, kung walang balangkas, walang nagyelo, mas maganda talaga dito. Oh, halos lahat dilaw, 2 degree ang temperatura, parang sa labas. Pero sa bintana, lumalabas na 6 na degree. 3 rin sa bubong, kaya kailangan talagang dagdagan ang insulation. At dito, ganun din, oo. Yung tubo lumalabas mula doon. Oo, dito banda. Ayan. At tinanggal mo siya ngayon, wala na. Oo, gets ko na. Yun lang pala ang kailangan. Mag-enroll sa insulation courses ko. Siguro sa susunod na kurso na lang. Habang papalapit, mas eksakto nitong ipinapakita ang 34 at 39. Oh, hindi naman masyadong mainit ang tubo. Ibig sabihin, maganda ang kahusayan, syempre. Ano ang isinulat nila doon? Baha sa kalsada, pumapasok ang hangin sa mga bintana. Parang ganun, lalo na yung nasa itaas. Parang itim na butas. Syempre, umiilaw pa. Dito naman, parang pulang butas ang lumalabas. Oh, lila, ayan. Yung mga bintana mo sa itaas, hindi masyadong epektibo at hindi maganda ang film. Syempre, pwede sanang mas maganda ang naging resulta ng mga pakete. Hindi nila natupad ang inaasahan. Parang may radar akong gamit, isipin mo. Na hindi ko maintindihan. Walang pinalalampas o kung anuman. Ang mga troso ay lasing, walang pinalalampas.
Hindi, ang mga bintana ang pinakamarami, syempre. Kita mo, sa totoo lang, kahit may o walang insulation, halos walang pinagkaiba. Ngayon kasi walang lamig. Kung malamig sana, mas malinaw sana nating makikita lahat to. Napag-usapan na natin ilang beses ang bahay na to, lalo na ang unang palapag na walang frame. Sinukat natin gamit ang thermal camera at napatunayang mas mainit siya kumpara sa may frame na ikalawang palapag. Lalagyan ko rin ng insulation ang ikalawang palapag para matibay din. Ngayong taon. Mga bandang taglagas. Pinatatag ko ang mga harapan at panlabas na pader gamit ang paano ko ba sasabihin, mas matibay na materyales. Oo, at nandoon din ang mesh at espesyal na plaster. Ito ay isang reinforcing mixture at ang mesh ay 320 micron talaga na may densidad na 320 gramo bawat metro densidad. Oo, hindi 160 na karaniwan naming ginagamit kundi 320. Pero ito talaga, alam mo yon, matibay, matatag, maaasahan, lahat kayang hawakan. Gagamitin natin. Hindi ko naabutan. Ngayong taon, gaya ng plano ko, kahit na nandyan na ang materyales at naghihintay na lang na matapos ang dekoratibong pag-aayos, hindi ko pa rin nagagawa. Oo nga pare, wala talagang oras para sa lahat. Hindi ko maintindihan kung paano natatapos ng iba ang lahat ng mag-isa sa isang season tulad ng nababasa ko sa mga komento. Lahat naman ginagawa nila. Ipinanganak na silang may hawak na mason's trowel, kelyo, at spatula, at agad nagtatayo. Nagulat lang talaga ako kasi yung mga kilala ko, 10 taon nang nagtatayo at hindi pa rin nila matapos-tapos ang bahay nila. Kasi, alam mo na, kailangan mo agad ng budget na ilalagay mo. Ibig sabihin, natapos na lahat, tapos na ang lahat, pwede nang tumira, paalam na, malaya ka na. Ikaw mismo, kailangan marunong ka sa lahat, hindi mapagod, at may sapat na budget. Pero kailangan pa rin ng oras para sa mga materyales. Para mabayaran din ito kahit papaano. Para kapag nagtatrabaho ka sa sarili mong construction, kasi kailangan mong pakainin ang pamilya mo. Tama. Siyempre, oo. Ibig sabihin, kailangan mong magpalipat-lipat sa trabaho at sa construction. Pero napakahirap talaga nito. Kailangan nating itigil na ang paggawa nito kasama ang pagkuha ng video. Hindi, kasama ang konstruksyon. Ibig sabihin, tapusin mo na, itigil mo na, mabuhay ka na lang. Oo, para hindi maghiwa-hiwalay ang XPS, para hindi ito masira, kailangan itong takpan. Kaya tinakpan ko ito ng plaster reinforcing na halo at fiberglass mesh, yung espesyal na alkali resistant. Ayan, sa side na to, sa ngayon sa harapan pa lang nagawa. Kailangan magtayo ng scaffolding sa lahat ng banda doon, kaya pansamantala itong ipinagpaliban. Doon, madaling makapasok mula sa bubong ng terasa. Kaya tapos na lahat. Heto na, pakiusap. Yasha, tara na, magpapawis tayo. Sa loob ng 1 taon, ito ang nagbago sa paliguan. Naging mas energy efficient na ang paliguan. Dahil hindi na niya kailangang painitin pa ang pader na gawa sa ladrilyo na nasa likod ng dekorasyong ito. Sa likod ng dekorasyong ito, mayroong 50 mm na stone wool, pang-fasade din. Medyo naging controversial din ang usaping ito dahil karamihan ay nagsasabi na baka matunaw, tumulo o may malaglag, pero sa ngayon, wala pa namang nangyaring ganoon. Nilinis ko gamit ang high pressure washer, kamakailan lang ito at ayos naman ang lahat. Yung temperatura, sabi may lalabas daw, pero nag-research ako at wala namang lumalabas sa mga temperaturang nandito. Hindi naman umaabot ng 200 degrees dito, pati sa bagay na ito, hindi rin. Espesyal na bulak, espesyal, pang-fasad talaga, basta bulak lang. At yun na, ibig sabihin, wala namang iba. Ano pa ba meron? Bulak para paliguan, espesyal pero pang-fasad lang, kinabit ko gamit tornilyo na parang kabute. Hindi naman nagiging masama doon kapag nagpapaligo ka. Alam mo yun, ako, sobrang ayos lang din kapag nagpapaligo ako. Medyo kahina-hinala yan, baka sinyalis na yan. Hindi normal ang tawa. Kumuha ng spray gun at lagyan ng langis bago maligo. Ito ang Life Hack Channel na Batina Usadba. Mag-subscribe kayo. Marami doong kapaki-pakinabang na life hacks. Anong langis? Kahit ano, aromatikong langis. Kung ano ang gusto mo ngayon. At ibinubuhos natin sa mga dingding. Kasi sa mga bato, tubig lang.
May ilan na naglalagay ng tubig at ibinubuhos sa mga bato. Hindi dapat ganoon kasi ang mga langis ay nasusunog at naglalabas ng carcinogens. Sa ganitong paraan, pinapabango lang natin ng buo. Yung matapang depende sa mood. Katulad nung nakaraan, lavender ang mood. Pero, ganun lang. Oo, iba-iba. Kung anong langis ng pensin ang meron tayo, magwiwisik din tayo ng citrus. 47 degrees. Kung bakit, siguro mas mahina na ang apoy doon. Kasi yung mga kahoy na yan, parang basura na mas tinutusta kaysa nasusunog talaga. Dapat ang minimum, kadalasan nilalagay ko 50. Pero pwede rin namang 55. Okay din yon, maximum o minimum. Hindi, pwede ring 60 kung kailangan. Minsan nilagay ko sa 70 para mas mabilis masunog ang taba at tuloy-tuloy ang apoy. Tumaas din naman, pero para saan pa? Hindi naman kailangan yung ganong temperatura. Dito, may underfloor heating na kami. Ginawa namin gamit ang polypropylene na tubo na sabi nila mali daw, pero gumagana naman. Mali lang siguro sa presyo, base sa tingin ko, pero sa lahat ng bagay, gumagana siya. Wala namang nangyayari dito. Nagbuhos kami ng semento at tinambakan na namin ng kung ano-ano. Dito pinapatuyo ang ilang mga tabla. Pinapantay ko rin ang plywood kasi kailangan ko ito para sa ibang proyekto. At gumagana na rin dito ang underfloor heating. Gusto ko ang init sa bahay, pero sa ikalawang palapag, parang wala pa kasi hindi pa namin pinapainit doon. Ang meron pa lang doon ay yung attic window. Itong kwarto na ito ay talaga para kay Levin. Pero pansamantala, dito muna ako tumitira ngayon kasi komportable dito, mainit at mas malaki ang kama. Mas maginhawa ito kaysa tumira sa banyong bahay. Dito, palaging pareho ang temperatura. Kung tutuusin, simula nang buksan namin ang pagpainit. Paminsan-minsan nararamdaman ko na mas mainit dito kaysa sa ibang parte ng bahay, kaya gusto kong patayin ang heater. Kasi mga 1.5 buwan din akong tumira dito na may electric convector at kapag ganito kainit, pakiramdam ko parang nanginginig na ako sa takot na masyadong malaki ang konsumo ko sa kuryente kasi ang laki ng binabayaran ko para dito. Ito ang remote ng bintana sa attic. Seryoso ka ba? Pwede mo rin buksan gamit ang remote. Kung nakalimutan mong isara at umulan, kusa itong magsasara dahil may rain sensor. At kung umuulan ng niebe, ganoon din. O sige. Grabe naman. Kita mo kung paano bumubukas. Hindi kita, hindi masyado kita, pero mula dito. Kita na, pero dito. Kita mo, hindi ganun. Ipakita mo. Sige, aakyat tayo ngayon. Makikita mo. Ano? Lumamig, biglang lumamig, kaya isasara natin. Pakinggan mo, wala pang teknolohiya para makita. Inaayos pa nila lahat, pati ilaw ng halaman para sa kanya dahil may mga ayaw siya doon. May kamay akong maibibigay. Oh, kita mo, insulated na lahat at soundproofed ang paligid. Tulad ng nakikita mo, maganda rin ang init retention. Sa totoo lang, mainit din dito. Astig, oo, mainit dito. Matagal na akong hindi umaakyat dito. Grabe, kasi lahat ng trabaho ay nasa ibaba ngayon. Ayos ah, kita mo, hindi rin ito napo-foam. At palagi, parang kung saan siya umiinit, gaano katagal. Ayan, ganyan lang ang kaya niyang hawakan. Malakas talaga ang boiler mo. Grabe. Boiler. Ang mga taga-Siberia at ngayon pati mga Belarusian ang gumagawa ng comfort sa Kemerovo. Eksperto silang magpainit ng matagal. O, gumagana na, tingnan mo, 'di ba? Sabi ko, tingnan natin. Sige, subukan natin ang puti. Kung sakali, agad din itong magsasara. Ako si Koshak, nagtataka ako kung paano nabubuksan ang bintana. So dito, tinitingnan ko. Parang walang nangyari. Oo, may nangyari, pero hindi yun. Oo. Sa totoo lang, halos walang nagbago. May tubo na ngayon. Oo, sa tingin ko dati wala yan. Meron naman dati, syempre, pero hindi kasing ayos ng pagkakatayo ngayon. Oo,
Parang mas maayos na rin yung daanan ngayon. Ito ba ang iyong pagawaan? Siguro? Oo. Sa kasamaang palad, ngayon parang pagawaan pa lang talaga siya. Dito ako gumagawa ng mga order gamit ang laser cutting at nagliliha. Minsan nagdedekorasyon din ako ng kaunti. At oo, dito rin ako nag-stream. Sa totoo lang, nagawa ko naman. At ayun, yun lang naman. At may nag-donate pa nga sa akin. Astig, hindi pala ganun kahirap mag-stream tulad ng iniisip ko. Sa totoo lang, akala ko dati napakahirap i-set up lahat ng to. Pero ayos lang, naintindihan ko rin naman. Ay, napansin ko, kita pala yung mga siwang doon. Oo nga pala. Ano to? Kondisyon? PPS? Teka, ano ba talaga to? Naku naman, may bagyo noon nung malakas pa ang hangin. Sabi ko, saan ba ito nangyayari? Ayun, mas grabe pa to kasi dito sinubukan kong hawakan gamit ang pulso ko. Sa madaling salita, halatang nasira ang baril. Oo, medyo. Kasi gumagalaw talaga yung pader na yon dahil hindi ko natapos lahat at wala pang balangkas sa kabila. Doon walang balangkas, tabla lang ang humahawak ng direksyon para lang may reserbang pasukan o labasan. Dito nga, umangat na siya. At doon, kita mo, may ilaw. Oo nga pala, may ilaw doon. Hindi, sobrang lakas ng kalan. Oh, mainit pa rin dito. Oo nga, kailangan talagang lagyan ng foam. Bumili na ako ng foam ngayon kasi talagang pumapasok ang hangin. Grabe, buti na lang at dinala mo para pakinggan. Ngayon ko lang nalaman na mas marami pala akong trabahong gagawin kaysa sa inaasahan ko. Pero ayos lang yan. Dito sa bandang ito, parang lahat ay nanginginig. Lumapit ka dito, makikita mo kung bakit ito nanginginig. Ayan, gaya ng sabi mo, may mga siwang. Ayan, tingnan mo. Ituturo ko gamit ang daliri ko kasi hindi lahat makakakita. Nandyan ang kalsada. Nandito siya, kitang-kita ko rin mula dito. Kailangan talaga ng ventilasyon sa mga ganitong gusali. Ayan, may ventilasyon ka na. Ayos lang. Walang kondensasyon. Sabi nila wala. At totoo nga, wala talagang kondensasyon. Pero mas gusto ko sana yung kontroladong ventilasyon. Hindi yung parang sa mga kahoy na bahay. Hindi ito kahoy na bahay at hindi ko ito ginawa dahil sa polyphenylene sulfide o iba pa. Maayos itong bahay. Panahon na para simulan at tapusin pati mga partisyon sa ikalawang palapag. Kailan mo sisimulan? Nabubuhay ako nang walang pahinga. Kaya wala talaga akong ideya kung kailan ngayon, kung gaano karami pa ang hindi ko nagagawa sa'yo. Kasi abala ako sa'yo, kung hindi lang sana, nagtatrabaho na sana ako. May proyekto ako na, sige, baka kailangan ng tulong doon. Gusto ko naman tumulong. Alam mo naman, gusto mo rin tumulong, mag-abot ng tulong, magbigay ng materyales. Oo, nandyan naman lahat. Kumpleto naman, materyales, lahat. Kailangan lang talagang gawin. At ngayon na mismo, sige, mag-foam na tayo kahit papaano. Oo nga pala, sige, mag-foam na tayo. 48 segundo. Ayan, ang bahay ay napalakas na. Ano yun na tumutulo? Hindi yan basta-basta tutulo ng kusa, bahay. Lahat naman ay selyado dito. Ang tibay ng bubong, naipon, oo nga. Pero siguro, baka dahil sa bagyo, hindi naman siguro, baka kondensasyon. Sa tingin ko, alam mo, sa loob. Teka lang, anong kondensasyon naman? Kung meron man, dapat buong bubong meron yan. Titingnan ko pa ulit. Basa lang dito sa isang parte, baka namalikmata lang ako. Oh, hindi.
Parang mali, may hangin doon. Kailangan nating punasan ngayon. Oo, pakiabot ng papel. Oo, ayun pala, akala ko kung ano na. Ayusin na natin. Totoo, parang may butas dito. Binuksan ko. Pakinggan mo, kapag nilagyan mo ng foam yan, may matitira pa ring parte. Yung kondensasyon, mawawala rin yan. Mawawala rin doon. May ventilasyon naman kasi. Oo nga. Tara, tingnan natin ng sabay. Baka may tumulo pa sa ibang parte. Hindi ko nakikita. Tanong ko sa mga eksperto, mahina lang ba talaga paningin ni Yasha Kosyaka o walang tumutulo? Kaya ko siguro, may alam naman ako. Pero ito, nakikita ko. Ikaw rin. Oo, puro mga ibon yan, mga ibon. Oo, mga makakapal ang muka at matatabang ibon. Sa kotse mo siguro, grabe. Doon pa talaga tinangay ng hangin. Mas kita mo naman doon, nakakagulat talaga na hindi tinangay palabas. Hindi. Mas kita ko talaga na sa may poste. May mga siwang sa paligid. Sa kaliwa mo may poste, may siwang din. Halos tuloy-tuloy. Oo, nagtipid ka sa foam. Siyempre, paano ba dapat? Iniisip nila na libre. Lahat ng libre. Basta na lang nilalabag ang tamang proseso. Grabe talaga. Kailangan tanggalin yan ng hiwalay. Ibig sabihin, ganun. Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko sanang tanggalin yung pugad. Alam mo yon, tanggalin sa may titi doon. Alam mo naman ako, pansamantala lang talaga ang lahat. Walang permanente sa ilalim ng buwan. Maaaring suportahan ang channel sa Boosty sa link sa ibaba ng video. Pwede ring suportahan ang mga kanta ni Yasha Kosyak sa YouTube gamit ang mag-sponsor na button. Habang malamig pa ang foam, oo nga pala malamig talaga ang foam. Kasi kapag lumalawak siya, parang ipinapanganak siya, kaya malamig talaga ang lumalabas. I-like nyo, pindutin ang thumbs up. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosyaka, Batinu at Estate ni Constantine. Sumali rin sa YouTube group, V-Contacte TikTok at Zen. Nasa ibaba ang mga link. Pindutin nyo ang kampanilya para lagi kayong updated. Naway maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat! Malulubog ako sa inidoro, ikaw na lang kumuha sa akin. Hindi ko nagagawin. Sige, nagre-record na ako. Nakalimutan ko kung ano ang gusto kong sabihin. Ayun, basta. Oh grabe, kita mo. Ang gulo. Ay, bawal pala sabihin yon. Teka, may motor. Sabihin mo. O kung ano man, motor. Simulan na. O kita mo. Grabe, parang tinangay ang bubong. Hindi lang ako ang naapektuhan ng lahat ng mga express na gusali na yan, pati na rin ang comfort room sa V1O. Sabi nila, sa foam lang nakatayo at sealant lang nakadikit. Mismo sa bintana pa, sinadya raw. Pare, lahat ng yan kasi hindi mo ginamit ang Penoplex. Oh, hindi. Actually, gawa nga yan sa Penoplex.